Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagdas siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibibigay niya sa kanyang kamay, at papagpapaalamin niya siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. At kung kapuotan siya ng huling asawa, at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibigay sa kanyang kamay, at papagpaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya, pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya, sapagkat yaoy karumaldumal sa harap ng Panginoon, at huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pagka ang isang lalaki ay bagong kasal, ay huwag lalabas na sasama sa hukbo ni mamamahala ng anumang katungkulan. Siya'y magiging laya sa bahay na 1 taon at kanyang pasasayahin ang kanyang asawa na kanyang kinuha. Walang taong kukuha ng gilingan o ng batong nasa itaas ng gilingan na pinakasangla, sapagkat parang kanyang kinuhang pinakasangla ang buhay ng tao. Kung ang sinuman ay masumpungang nagnanakaw ng sinuman sa kanyang mga kapatid, sa mga anak ni Israel, at kanyang inalipin siya o ipinagbilis siya, ang magnanakaw ngang yaon ay papatayin, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Mag-ingat ka sa salot na ketong, na iyong isagawang masikap, at gawin ang ayon sa lahat na ituturo sa iyo ng mga saserdote na mga Levita. Kung paanong iniutos ko sa kanila, ay gayon mo isasagawa. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Miriam sa daan nang kayo'y lumalabas sa Ehipto. Pagka ikaw ay magpapahiram sa iyong kapwa ng anumang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang sangla. Ikaw ay tatayo sa labas, at ang taong iyong pinahihiram ay maglalabas ng sangla sa iyo. At kung siya'y taong mahirap, ay huwag kang matutulog na may sangla niya. Iyong ang isasauli sa kanya ang sangla paglubog ng araw, upang siya'y matulog sa kanyang damit, at pagpalain ka, at magiging katuwiran mo sa harap ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid, o sa mga iyong taga-ibang bayan, na nanga sa iyong bayan, sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan, ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap, at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo, at maging kasalanan sa iyo. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Huwag mong ililiko ang matuwid ng taga-ibang bayan, ni ng ulila, ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaeng bao, kundi aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto, at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon, kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito. Pagka iyong aanihin ang iyong ani sa bukid, at nakalimot ka ng isang bigkis sa bukid, ay huwag mong pagbabalikang kunin, magiging sa taga-ibang lupa, sa ulila, at sa babaeng bao, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Pagka iyong papaspasan ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao. Pagka ikaw ay namimita sa iyong ubasan,
ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaing bao. At iyong aalalahanin na naging alipin ka sa lupain ng Ehipto, kaya't iniuutos ko sa iyong gawin ang bagay na ito.